Hi ka-peddler! Paano nga ba gamitin ang Peddler app? So kung bago pa lang po kayo na nakapag-sign up, ano nga ba yung first step na kailangan nating gawin para makapagsimula po tayong gamitin yung app? So ngayon, nandito po tayo sa homepage or landing page ng Peddler app. So ang una po natin kailangan gawin ay mag-upload muna tayo ng products or yung mga produkto na binibenta ninyo dito sa ating POS. So click lang po natin yung plus sign sa baba na purple. Ayan, meron po tayong dalawang option para makapag-upload tayo ng product. First is yung manual option. Ito po yung add one product. So pag i-click po natin yan, ito po yung magiging view ninyo. Ito po yung tinatawag na product form. So manual po natin i-input lahat ng details na kailangan ng product na binibenta ninyo. So meron na po tayong guide na naka-close open parenthesis dito. So for example, yung product group natin ay soft drinks. Product name natin ay Coke mismo. Ayan. So input lang po tayo dito ng presyo. For example, 25. Puhunan natin is 15. Then maglagay po tayo dito ng stocks. Halimbawa, may 50 stocks tayo ng Coke mismo. And then may option po tayo dito to choose color. Click lang po natin yung color. Ayan. So kung gusto po ninyo na may color coding yung mga products na i-input ninyo sa POS para mas madali po ninyo silang matatandaan kung for example black yung color, ito yung mga soft drinks, or kung gusto ninyo yellow para sa mga chichirya, or orange naman para sa mga delata, yung mga ganun po. So nakapagpili na po tayo ng color black for Coke mismo. And then, may option po kayo dito to upload photo ng product. So, kung meron na po kayong nakasave sa gallery ninyo na photo, example ako, meron akong nakasave dito, Coke mismo, or kung gusto nyong ipicturan, click nyo lang po yung camera icon, and then, proceed po tayo, click lang natin yung save. Alright, so scroll down. Nandito na po yung Coca-Cola Coke mismo na na-input natin. So, ngayon naman, paano naman kung gusto natin na automated yung pag-upload natin ng product na hindi na natin kailangan lagyan ng mga details? So, ang gagawin natin, punta lang tayo ulit dito sa plus sign. Click natin itong add suggested product. Ayan. So, lalabas po dito na kailangan nating pumili ng business category. So, for example, sari-sari store. Ayan, lalabas dito yung mga product brands na available. So, kung meron kayong specific product na hinahanap, na ayaw ninyo nang mag-scroll down, scroll up para hanapin siya, may option tayo dito to search sa search bar. So, for example, coffee. Yun. And then, lalabas na dito yung mga results na available. So, for example, gusto ninyong i-add yung Nescafe Black. Click lang natin yung box. And then, gusto nyong i-check kung magkano yung presyo na nandito. Click lang natin yung edit. Ayun. So, for example, gusto nyong palitan yung presyo. Pwede nyong i-edit yan. Or yung puhunan. Depende sa kung magkano yung bili ninyo. Then, click lang natin yung save. And then, click natin yung add product na pink button. Yun. So, product added na siya. Check natin. Yun. So, dito sa product tab, na-add na yung Nescafe Black. Yan. Balik tayo dito sa POS. So, nandito na yung Nescafe Black. So, ngayon naman, tapos na tayong mag-upload ng product. Ang next naman natin na gagawin ay kung halimbawa may umorder na customer. So, ano ang kailangan ninyong gawin? So, i-click lang po natin yung product na binibili. So, for example, Nescafe Black at saka yung Coke mismo. Then, click natin yung review. Tapos, dito sa baba, makikita po ninyo na may option tayo to input customer details and notes. So, pwede tayong maglagay dyan ng customer name, customer number, customer address, at saka notes. At makikita po ninyo dito sa taas, ayan, na meron tayong option for delivery fee. So, kung gusto ninyong maglagay ng delivery fee, if delivery yung product, service fee, discount,
At saka kung meron kayong barcode ng item na binibili sa inyo, pwede nyo siyang i-scan at pwede kayong mag-add ulit dito kung may pahabol na order si customer. So, kung nagmamadali naman si customer, pwede nating skip na lang yung customer details. Click lang natin yung confirm. Lalabas na dito yung amount payable. So, halimbawa, yung pera ni customer ay 200 cash. So, click lang natin dito sa payment option yung cash. 200. Click natin yung proceed. Lalabas na po dito yung change. So, 49. Ayan. Then, click natin yung receipt. Ito na po yung magiging resibo ni customer or yung e-receipt niya. So, yung status dito ay completed. Makikita po natin dito na real time. So, May 18, 2023 yung date. And then, kung anong oras nyo na punch, real time din po yung magre-reflect na time sa ating e-receipt. So, kung gusto nyo naman i-share sa any social media platforms itong e-receipt ni customer, pwede nyo siyang i-share. Click lang natin tong share button. Lalabas dyan yung mga option. Kung gusto nyo siyang i-send via email, messenger, Instagram, Viber, WhatsApp. Or kung gusto nyo siyang i-print, kung meron po kayong printer, may option po tayo dito to print receipt. Ayan. So, click lang natin yung done. Right. So, ganun lang po kadali gamitin or yung mga first step